Okay, magandang araw po sa inyo. Ngayon tuturo ko naman sa inyo kung paano repairin yung rice cooker, kung ano-ano yung iba't ibang trouble at kung paano to re-repairin. Okay, so una, tanggalin mo yung cover nito. Okay, so ang pangkaraniwang nasisira dito sa rice cooker, kung papansin niyo ay yung fuse. Okay, so doon nakakabit yung fuse. Nakikita nyo, nakabalot siyang ganon. Okay, so ayun siya. Okay, yung may balot na yon. Okay, so sa loob nun, ganito itsura niya. Okay, so check nyo lang siya. Okay, kung wala kayong tester, pwede kayong gumawa ng series light. Okay, may video ako kung paano gumawa ng series light kung di nyo alam. Okay, so itong series light na to ginagamit lang, pwede itong gamitin sa mga continuity test. Okay. Okay, so malalaman nyo kung buo ang sa pamamagitan, tetest nyo lang dyan. Kung may mga putol na wire, makikita nyo siya. Okay, kung may tester kayo, so pwede rin sa tester, continuity test. Okay, test nyo lang siya, kailangan magbibip siya. Okay, so ibig sabihin buo yung fuse. Okay, so ito karaniwang nasisira. So ano ba yung ibang trouble sa rice cooker? Okay, so yung iba naman hindi umiinit. Okay, so pagka nga pala sira nga pala tong fuse na to, meron tayong dalawang paraan para repairin ng rice cooker. Halimbawa sira ang fuse, syempre unang-unang paraan, bumili ka ng fuse, palitan mo. So yung ibang paraan, kumuha ka ng wire, pag jumperin mo lang tong dalawa na to, tsaka doon. Okay, kumuha ka ng hibla ng wire, hibla lang ng wire, mga 1 piraso o 2 piraso, ibuhol mo lang dito, tapos ipapunta mo dito. Okay, tapos huwag kalilimutan koberan to. Okay, kasi pagka hindi mo kinoberan, nadikit sa body nung magkakaroon ng ground yung rice cooker mo. Okay, so ganun lang yung about sa may fuse. Ito pangkaraniwang nasisira. Okay, so yung sabi ko nga kanina, yung isa pang trouble, halimbawa ayaw mag-init ng plancha, ng rice cooker, pwedeng hindi siya nagko-contact dito, kaya may umido na yun, may dumi na yung sa rice cooker. Okay, ito yung contact nya. Okay, so ito, ganito itsura nya. Ayun. Okay, so gagawin mo dyan, halimbawa ayaw mag-init, baka hindi nagko-contact, kumuha ka ng liha. Okay, kuha ka ng liha, pasok mo doon sa pagitan nun, diin mo ng konti, tapos lihahin mo lang na ganon. Okay, halimbawa ayaw mag-init, so isa lang yun sa pwedeng reason kung bakit ayaw mag-init. Okay, so pag naliha mo siya, so okay na, testingin mo siya, halimbawa nag-iinit na, so solve ang problema mo. Okay, o kaya naman pagka halimbawa ayaw lumipat ng ilaw nya, okay, nasa warm pa rin siya, ayaw lumipat sa cook, pwede rin reason nun itong na to, lilihahin mo din. Okay, yun din yung pwedeng reason kung bakit ayaw niya lumipat sa cook. Halimbawa binababa mo, nasa warm pa rin siya, ayaw niya lumipat sa cook, pwedeng yun din yung reason. So try mo munang lihahin to, yung ito andito siya nakapwesto. Okay, so ayan siya, lihahin mo lang yung contact niya doon. Okay, so ito pa isang trouble ng rice cooker. Halimbawa naman, di ba kanina po pwede yun sa contact ang problema. Pero halimbawa hindi nakuha doon, binababa mo siya, pero ayaw niyang lumipat. Okay. Okay, so switch problem, ayaw niyang lumipat pa rin. O kaya naman binababa mo gano'n tapos tumataas na pilit. Okay, diba nakalagay yung mo, nagluluto ka, binaba mo ganyan,
bumabalik siya ng kusa. Okay, bumabalik siya ng kusa. Ang problema nun, ito. Okay, papalitan mo lang to. Yung ganito. Okay, yung itsura niya sa loob, papalitan mo to. Okay, pagka binaba mo, tapos tumataas pa rin, ito problema niya. Yung nasa gitna. Okay, hahanap ka lang nito. Kung may mahanap ka, pero may nabibili nito. Okay, pero may sira ka rice cooker, try mo yun ang kunin. Okay, so yun ang problema doon sa may tumataas. Okay. Okay, ano pa ba yung ibang problem? So meron namang ibang problem. Diba, yung nagsasaing ka, nagtututong siya. Nagtututong yung sinaing mo. Try mong kumuha ka ng liha, liyahin mo to tulad nito. Okay. Pwedeng maremedyohan doon, lihain mong mabuti yung paligid na yan. Okay. Kuha kang liha, yung malaki, lihahin mo lahat yan. Tanggalin mo yung spring na to, hitakin mo lang siya, lihahin mo. Tapos yung dito. Okay, so ganun lang, lilihahin lang tong paligid nito. Okay. Tsaka yung loob nito. Lihahin mo lang yung mabuti hanggang sa matanggal yung kalawang. Okay, pag nagsusunog yung sinaing mo. Okay, so yun lang naman ang pangkaraniwang trouble ng rice cooker. Okay, pag walang power, bukod sa pag-check ng fuse kanina, possible na reason baka naman itong cord po pwedeng putol. Okay, so check mo lang sa continuity test lang. Okay, sa continuity test lang, matetest mo din siya. Okay, so kung may series light ka, maganda rin tong pantest ng mga maganda rin tong pantest ng mga continuity. Okay, so po pwede rin gamitin yung ilaw na yan sa pagtest ng continuity test nya. Okay, so yun lang naman ang mga possible na sira na rice cooker. Basta wag nyo kakalimutan kung sa fuse, pag nagpalit kayo ng fuse, kailangan naka-cover yan ha. Okay, baka pagka hindi nyo kinubiran, pero yung karaniwan naman nabibili may cover na. Okay, sasalpak nyo na lang. Okay, tatanggalin nyo lang yung tornilyo dito, yung tornilyo doon, tapos papalitan nyo. Tapos, ang importante sa pag-check talaga ng mga appliances, titingnan nyo siya. Okay, baka may putol. Okay, titingnan nyo lang kung may mga, mamaya kasi may mga putol na connection lang. Okay, halimbawa may mga putol na connection lang, kaya pwede yung gamitin yung test light nyo. Patay pala. Okay, mali pala yung nasaksak ko. Okay, so titingnan nyo lang, kailangan lahat ng wire nya may mga connection, pero mas madali kung may tester talaga din kayo, tester na lang gamitin nyo. Okay, lagay nyo lang sa continuity test. Okay, so test nyo lang lahat ng ano nya, nakikita nyo mga dugtong na yan. Okay, test nyo lang sa iba't ibang parte, sundan nyo lang yung mga wire nya. Okay, so iikutin nyo lang yan kung ayaw gumana. Pagka halimbawa buo yung fuse, tingnan nyo yung ibang parte nya. Okay, baka may natanggal lang na tornilyo, may maluwag. Okay, so ganun lang naman yung pag-ano ng rice cooker.
Napakadaling repairin ng rice cooker. Okay, so maraming salamat. Kung nakatulong sa inyo to, please subscribe po kayo sa channel para sa iba pang tutorial. Okay, pakiano nyo na rin po yung sa notification nyo para updated kayo sa mga i-upload. Okay, maraming salamat po.